Marami sa atin ang may parehong tanong sa isip. Huli na ba ako kay XRP? Mali ba ang entry ko? O dapat ba akong manghinayang sa presyo na nakuha ko? Kung bumili ka man kay XRP sa murang presyo o sa mas mataas na price level, may isang malinaw na mensahe ang mga eksperto ngayon. Hindi pa tapos ang kwento ni XRP. Sa katunayan, ayon sa mga analyst, ang kasalukuyang presyo ay bahagi pa rin ng isang napakagandang entry zone. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit kahit saan ka pumasok, maaring nasa tamang posisyon ka pa rin. Bakit sinasabing espesyal pa rin ang entry kay XRP kahit anong presyo? Ayon po sa crypto analyst at saka developer dito na si Bird, malinaw ang kanyang pananaw. Kung bumili ka kay XRP sa 0.10 o kahit sa $2.10, pareho pa rin kayong nasa magandang entry. Ang dahilan nito ay simple pero malalim. Si XRP ay hindi pa raw nakakaranas ng totoong price discovery mula pa noong taong 2017. Ibig sabihin, hindi pa niya na ipapakita ang kanyang full market value. Kapag ang isang asset ay matagal na nakasuppress, ang mga entry sa loob ng panahong iyon ay kadalasang nagiging advantage. Para sa atin bilang mga holders, ito ay nagbibigay ng reassurance. Hindi pa raw huli ang lahat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng matagal na suppressed movement ni XRP? Sa loob ng maraming taon, si XRP ay gumalaw lamang sa loob ng limitadong range. Kahit may mga breakout attempts, palagi siyang napipigilan. Mula pa noong late 2024, halos pareho ang pattern. Kahit nang malampasan niya ang dating all-time high noong 2025, ilang sentimo lamang ang kanyang inilayo. Ayon kay Bird dito, ang ganitong klaseng galaw ay nag-iipon ng pressure. Parang spring na pilit pinipisil. Kapag ito ay nakawala, ang galaw ay mabilis at malakas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matagal nang nag-hold ay maring nasa napakagandang posisyon. Paano nagiging advantage ang matagal na consolidation para sa mga investors? Kapag ang market ay matagal na nakakonsolidate, maraming impatient traders ang umaalis. Pero ang natitira ay ang mga naniniwala sa long-term value. Sa kaso ng XRP, ang consolidation ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng paghahanda. Habang tahimik ang presyo, patuloy ang interes, patuloy ang development, at patuloy ang pag-ipon ng momentum. Para sa atin, ang ganitong yugto ay nagbibigay ng pagkakataon. Hindi tayo humahabol sa parabolic move. Tayo ay nakaposisyon bago ito mangyari. Ito ang uri ng setup na hinahanap ng mga veteranong investors. Bakit sinasabing magiging blessing ang lahat ng presyo sa level na ito? Isa sa pinakamalakas na pahayag ni Bird ay ito. Lahat daw ng presyo sa kasalukuyang level at mas mababa pa ay makikitang blessing sa hinaharap. Hindi ito simpleng hype. Ito ay base sa historical context. 8 taon nang hindi lubos na nag-price discovery sa XRP. Ibig sabihin, ang value na dapat sana niyang naabot ay naipon lamang. Kapag nagsimula ang totoong galaw, ang mga dating entry ay babalikan ng market. Para sa atin bilang mga holders, ito ay psychological advantage. Mas nababawasan ang takot, mas lumalakas ang conviction. Ngayon ay bakit critical ang first quarter ng taong 2026 or ngayong taon para kay XRP? Ayon po kay Bird, ang first quarter ng taong ito ang posibleng simula ng tunay na price discovery ni XRP. Kapag nangyari ito, hindi raw ito magiging mabagal. Ito ay decisive at saka sustained. Ibig sabihin, hindi basta weak, hindi fake breakout. Ito ay structural move. Sa ganitong scenario,
ang mga nakapwesto na ay may malaking edge or kalamangan. Para sa atin, mahalaga ang timing. Hindi lahat ng pagkakataon ay nagbibigay ng ganitong setup. Kapag ang market ay gumalaw, kadalasan ay wala ng oras para mag-isip. Ano naman ang sinasabi ng kasalukuyang momentum na XRP? Sa ngayon nagpapakita na si XRP ay positive momentum. Hindi pa explosive, pero malinaw ang direksyon. Ayon kay Bird, posibleng makakita ng bagong all-time high ngayong buwan. Kapag nangyari ito, maaari itong magsilbing mitsa para sa mas tuloy-tuloy na pagtaas. Ang ganitong galaw ay madalas nagsisimula sa skepticism. Marami ang nagdududa, pero kapag nakumpirma, mabilis ang pagbabago ng sentiment. Para sa atin, mas malaga ang position kaysa sa ingay dahil ang market ay hindi nagbibigay ng second chance palagi. Ngayon ay bakit naman mahalaga ang 8 taong pressure sa galaw na XRP? Isipin natin ang 8 taon o 8 years na naipong pressure, legal uncertainty, market cycles, at saka external resistance. Lahat ng ito ay hindi nawala. Ito ay naipon lamang. Sa technical perspective or technical na pananaw, mas matagal ang compression, mas malakas ang expansion. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwala sa explosive potential na XRP. Para sa atin ang ganitong history or kasaysayan ay hindi dapat baliwalain. Hindi ito basta coin na sumabay sa trend. Siya ay asset na matagal na pinigilan. At kapag pinakawalan, ang galaw ay maaring sorpresahin ang marami. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang mensahe po ni Bird ay malinaw. Hindi mahalaga kung saan ka pumasok. Ang mahalaga ay nandito ka pa. Ang market ay hindi gantimpala sa pinakamaagang pumasok, kundi sa pinakamatibay ang paniniwala. Ang kasalukuyang yugto ni XRP ay para sa mga marunong maghintay. Hindi ito garantiya ng instant profit or mabilisang kita. Pero ito ay malinaw na opportunity. Bilang mga traders at saka holders, tayo ang dapat magdesisyon kung magiging bahagi tayo ng susunod na kabanata ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.